Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may kunting paalaala ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis ang pagpalaganap sa salita ng Diyos at maipakilala natin ang ating Panginoon nga tagapagligtas nga si Jesucristo. Yun lang po ang aming munting hiling. Paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Yun lang po. Maraming salamat. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, narito kami para mag-aral sa iyong salita. Panginoon, buksan mo ang mga kaisipan ng mga tagapakinig at kanilang puso na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Ito tayo mag-aral sa Juan Kapitulo 1 versikulo 15 hanggang 18. Ito ang sinasabi rito sa versikulo 15. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Yan ang sabi rito ni Juan. Nagpatotoo si Juan tungkol kay Jesucristo. Siya ang nagpakilala, ipinakilala niya ang ating Panginoon. 16. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Tinanggap natin ang kaloob ng Diyos. Ano ang kaloob ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Yan. Tinanggap natin. Yan ang kaloob ng Diyos. Yung magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Yan. Kaya si Jesucristo, yun ang tagapagligtas. Wala nang iba. 17. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Anong sabi dito sa versikulo 17? Ibinigay ang kautusan kay Moises, pero pamamagitan ni Kristo nagkaroon tayo ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Pag tayo ay naniniwala, tayo ay tumanggap kay Kristo, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Ayan ang ibig sabihin ito. Maliligtas tayo sa pamamagitan ni Kristo, sa ating pananalig at pagtanggap kay Kristo. Last verse 18. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na
lubos na minamahal ng Ama. Walang nakakita sa Ama. Si Kristo ang nagpakilala. Dahil si Kristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya nga paniwalaan natin nga si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao at siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Walang nakakita sa Ama. Kahit sino, wala nakakita. Si Moises, nakatalikod lang. Hindi siya na umarap. Ayan. Kaya mga kapatid kaibigan, si Kristo, paniwalaan natin nga siya ay Diyos. Siya ay Diyos nga tagapagligtas at siya rin ang maghatol. Kaya nga, mga kapatid kaibigan, ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil wala talagang kaligtasan ang tao pag hindi maniniwala, pag hindi tumanggap kay Kristo. Hindi tayo maliligtas. Basta hindi tayo manalig kay Kristo, hindi tayo tumanggap kay Kristo, tiyak mapapahamak ang tao. Kaya mga kapatid kaibigan, ngayong umagang ito, huwag natin sayangin ang pagkakataon na ibinigay ng Diyos na tayo ay maligtas. Dahil ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo, hindi kapag patay na. Pag ang kaligtasan nakatiyak tayo, wala tayong dapat ikatakot. Kahit mamatay tayo, di tayo dapat matakot. Bakit? Bubuhayin tayo muli ng Diyos. Isasama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Ayan, mga kapatid kaibigan, yan ang katiyakan sa kaligtasan. Dahil si Kristo kaya bumuhay ng patay. Kaya magpatawad ng ating kasalanan. Dahil siya ay Diyos. Mga kapatid kaibigan, libre ang kaligtasan. Si Kristo ang gumawa nito. Dito kaya sa tao. Si Kristo lamang ang nakagawa nito nga tayo ay maligtas. Anong ginawa ni Kristo? Napako siya sa krus para bayaran ang kasalanan nating lahat. Pero maraming taong hindi naniniwala. Kaya sila ay napahamak. Pagsabihan, ayaw makinig ng salita ng Diyos. Ayaw manalig, ayaw tumanggap kay Kristo. Maliligtas sana. Kaso lang, ayaw maniwala, ayaw makinig, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya sila ay napahamak. Kaya mga kapatid kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong oras na ito, manalig tayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Pagkatapos magpabautismo, sundin natin ang kanyang mga utos. Ayan, kumpleto ang itinuturo ng Diyos. Nga tayo ay maligtas, tayo ay makapasok doon sa kanyang kaharian. Pag di kayo maniwala, di kayo tumanggap kay Kristo, hindi kayo makapasok doon sa kanyang kaharian. Dahil ang mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay, ayun lang ang maliligtas. Ayan. Pag pangalan nga hindi nakasulat, tiyak ay mapapahamak. Tatapon sa lawa na apoy. Ayun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Ayan mga kapatid kaibigan. Pag namatay ang isang tao, na hindi siya naniniwala kay Kristo, hindi siya tumanggap kay Kristo, wala ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Tiyak siya ay mapapahamak. Yan ang sinasabi sa Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 15.
Mga pangalang hindi nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon sa lawa na po. Napakadelikadong lugar. Yun ang yang inferno. Dahil wala ka na talagang pag-asa diyan. Nakakatakot na lugar yan, yung inferno. Pero doon sa kaharian ng Diyos, doon sa langit, wala tayong problema. Dahil hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Ang ating gagawin doon, pagsimba. Magsamba tayo sa Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ayun, mga kapatid kaibigan, may samba rin doon sa bagong langit, bagong lupa nga pinaghaharian ng katarungan. Magsamba tayo doon, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba sa araw ng Sabat. Yan. Ito hindi talaga ito mabaliwala dahil nakasulat ito sa Isaiah 66 versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo yan, bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo rin yung araw ng pamamahinga. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Pag nagbanggit ang Diyos ng araw ng pamamahinga, Sabat yan. Hindi yan linggo. Kaya mga kapatid kaibigan, itong salita ng Diyos, ito ay katotohanan. Buhay ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Tinuturuan tayo ng Diyos. Para pag tayo makapunta ron, sa bagong langit, bagong lupa, hindi na tayo magtaka nga ang samba ron ay Sabat. Dahil dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Diyos. Tinuturuan tayo. Nga ang samba ron sa bagong langit ay Sabat. Dito pa lang, tinuturuan na tayo. Kaya mga kapatid kaibigan, napaka-importante nga alam natin ang salita ng Diyos. Alam natin na tayo ay ligtas. Yan. Yan ang gusto ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Kaso lang, ay may inferno talaga. Bakit? Hindi talaga naniniwala. Daming mga hindi naniniwala. Pag sabihan ng katotohanan, ayaw makinig, ayaw maniwala, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya sila ay napahamak. Gusto nila nga doon sila sa mga nagtuturo ng kamalian. Dito turuan ka ng katotohanan, ayaw maniwala. Pagka mga mali, maniwala. Ayun lang mga kapatid kaibigan. Huwag lang kayo magalit dahil ito ay katotohanan. Napakahalaga ang kaligtasan. Yun talaga ang pinakamahalaga. Kahit ikaw pang mayaman dito sa mundong ito, pag ikaw ay hindi nakakaalam sa salita ng Diyos, ikaw ay mangmang. Kayamanan mo ay may iwan, kahit peso, wala kang madadala. Pag ikaw ay bawian ang iyong hiram na buhay. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para pabilis ang pagpalaganap sa salita ng Diyos. Yun lang po ang aming munting hiling. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakarinig nitong minsay na to, na sila'y maniwala at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.